Hindi po nagkasakit ang aking pamilya, saka lagi po ako nagpapray sa inyo, saka iniingatan niyo po ang iba na minamahal sa iyo. Amen. Yun. Maliit na bagay. Pero pinahalagahan natin ang bagay na yun. Hindi alam tayo sakit. Tayo po ay may kinakain na akala natin na hindi masarap, pero bigay ni Lord, masarap yan. Amen. At tayo nakapag-aral na may binigyan ka tayo ng talino. Amen. Talino natin yan. Kung wala ang Panginoon, wala natin magagawa. Kaya Yes. kailangan ibalik natin. Okay, maraming salamat kay Ate Rochelle. Salamat, nandito siya sa Ate Rochelle. Ayun po, salamat po sa week ulit na malusog, malakas, tsaka ginagabayan po. Amen. Importante din. Yung guidance ni Lord napaka-importante yan Yan ang jacket yan. Oo, mahirap maglakad, lumakad ng wala bang gabay, di ba? Pag sa tao, naglalakad daw lang gabay, anong nangyayari? Wala parusawan. Kalawa, o kanan, o parang hindi alam yung direction eh. Di ba, tilaki, no? O, ito na tilaki, nandito siya, ginaid siya ng Holy Spirit. Amen! Amen. Maraming salamat. Nakabito, mababait siya. At mahihain lang. Mahal sa akin yan, mahihain. Amen. Mahihain po ako sa totoo lang. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Sa akin ito, hindi tayo kailanman malulungkot dahil ang Diyos ang kasama natin. Amen. Pagkasama natin ang Diyos, God kailanman bless you. mayroon tayong sigla at saya sa Panginoon. Amen. Ngayon po, handa na po kayo makinig. Amen. Magsabi ng amen yung tulog. Ay, nagising. Walang tulog ha. Oo, sa, Pag-i-amen eh. oo. Alam nyo, kagagaling lang namin sa Vision sa police station. At lahat nakakulong doon. Pag sinabi Dalawa. Pag sinabing magsabi ng amen ang lahat tulog, lahat mag-amen. Wala pa ka natutulog. Wala pa ka natutulog. Dahil natutulog. Pero kayo talagang aware. Okay, palakpakan natin ang gising. Amen. Amen. Ngayon po ay Palakpak ka natutulog. patuloy po natin na namnamin o bigyan ng kahalagahan ang salita ng Panginoon. Bigyan natin ng precious na panahon. Dadalhin po ni Ate. So, pasensya na po ha. Kasi si Bishop talagang napaka-busy niya. Ngayon, tinignan pa yung schedule niya, tinignan niya ka, okay. Walang alam pahinga yan, 10-11 yan. Kaya kung natutulog pa yan. Kaya nga, palakpakan natin Panginoon, nasa si Bishop. Ating senior pastor, Bishop Larry Del Santos. Amen. Meron ako schedule, kaya lang yung schedule hindi niya pinfinal, no. Papunta dapat ako ng San Mateo kasi may bagong building na nagawa niya. Actually building ni Ibana yun. Napagawa nila tapos ngayon. Ano mo, kilala nila siya? Kilala niyo ba si Ibana? Yun. So, Pangalan sa ano? anong pangalan niya sa Batang Quiapo? Bubbles. Ayun, si Bubbles. Black Rider shot na pa rin. Tapos na yung building nila, nililipat sila ng office doon. Kasi yung office nila nasa Cubao. So gusto nilang lumipat doon sa San Mateo. Kasi pag probinsya, medyo less yung expenses. No? Provincial rate, tapos hindi gano'ng traffic. So malapit lang sa bahay nila kasi yung bahay nila nasa Purview. Tatawid lang ng tulay, San Mateo na yun. So, doon yung bagong building. Kaya lang, tinitingnan ko, wala pang final. Baka hindi matutuloy ngayon. So, sinamantala ko na, pumunta na ako dito. Sino po sa inyo nakapanood nung video na pinost ko nung ako'y nasa Baguio? Yung nilagay ko sa ating GC. Ay, hindi napanood. Okay. Yung po ay tungkol sa mga cadet sa PMA na
class 2025, no? Sila po ay nag-aaral at kapag nakagraduate ng PMA, ang pinakamataas pong agad nilang rango ay I think lieutenant, no? Lieutenant. Ano pa sa Tagalog ang lieutenant? Teniente. Oh, so, magiging mga teniente sila in the future. At alam niyo kung bakit ko pinost yun? Kasi nagkaroon kami, yung delegates ng Bless Our Cups, mga life coach, mga police, mula sa Region 1. Ilang region tayo? Tingnan natin, babagsak ko kayo sa geography. Ilan ang region sa Pilipinas? 9? 11? No? Right? Ilan? 8? 7. Higher? 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 Okay, region 12 tayo. Pero may mga special, may mga special region. Halimbawa, NCR, CAR, ARRM, Caraga. No? Kaya lang, yung region 12 natin, merong isang A, merong isang B. Ano yun? May isang region tayo na may A and B. Ano yun? Malaki kasi yung region na yun eh. Region 1, 2, 3, 4, ha? Hindi nyo ba na magpag-aralan sa geography yan? Region 4. Diba yung 4A, ang tawag natin ay Calabarzon. Region 4B, ang tawag natin ay Mimaropa. Ako teacher nyo sa geography. So, meron tayong region 17 lahat-lahat. Kasi kasama yung region 4B at saka yung NCR, CAR, yung CAR, Cordillera Autonomous Region. Kaya CAR di ba? Tapos ARRM. Ano yung ARRM? ARRM. Ano yun? Hindi po namin nag-aaral. Ay, hindi nyo pa yung pinag-aaralan sa region? NCR lang talaga. O, sige. Economics pa lang po. Wala, dapat nakuha nyo na yun. Nga, alam nyo na, ha? Okay. So, yung aming convention, 5 days yun, kasama namin yung lahat ng mga representative ng mga police. Merong full-fledged colonel, merong lieutenant colonel, tapos may mga SESPO, iba't ibang rango yon, no? May lieutenant, tapos merong mga generals, 4 na generals, saka isang retired na generals at isang active na general. At yung active general na yon, si Major Bernard Banak, siya po yung pinagpipray ng team, yung BOC. Yung BOC, ibig sabihin ng Bless Our Cups. Ipinagpipray po na ang susunod na magiging PNP chief ay si Bernard Banak. Dati po siyang spokesman ng PNP. Pero ngayon, itaas po yung rango niya at siya ngayon ay mas nataas po. Siya ang director ng SAP. Ano yung SAP? Special Action Force, no? Siya po ngayon ang director ng Special Action Force. Dati siya ang pinaka-director ng ICCT. So, pag sinabi mo ICCT, tungkol yun saan? Ano ba yung kurso na ICCT? About computer, no? Hawak po ni General Banak yun dati sa PNP, yung ICCT. Tapos na-promote siya ngayon, naging director siya ng Special Action Force. So yung sinight kong video sa inyo, join worship yun ng BOC delegates at ng mga cadet sa PMA. At may part doon na nakakatuwa dahil after ng sermon, merong susunod na person. Sa service po, anong susunod na part ng message? Anong susunod na part sa worship service? Di ba may opening prayer, tapos merong praise and worship, tapos magbibigay ng mensahe. May susunod na part. Anong susunod na part? Yun, tithes and offering. Alam niyo po ba, nakakatuwa kasi yung mga
yung mga PMA cadets, nagbibigay sila ng tithes and offering. At hindi lang basta nagbibigay, nagtetestify sila na kahit po sila mga cadets, nag-aaral sa PMA, nagbibigay sila ng tithes nila at the same time sa worship service every Sunday sa loob ng PMA. Alam niyo ba yung PMA? Philippine Military Academy. So, lahat po ng mga sundalo na nag-aaral doon sa akademyang yon, pag pumasa po sila, sila yung mga future officers ng mga military. So, ang pinakamababang rango nga ay teniente agad pag nag-graduate. So, kaya ako pinost yun, sinasabi ko po, ang ibig kong iparating na mensahe, yung mga kapulisan natin, yung mga military natin, ngayon po, sila ay nagiging active na sa gawain ng Panginoon. At naniniwala po ako na kapag ang buong kapulisan, ang military, ay nagkaroon ng pagkakilala sa Diyos, ay napakapalad nating Pilipino. Bakit po? Kasi sabi ng Bible, di ba? Blessed are those nations whose God is the Lord. Sa Tagalog po, mapalad ang isang bansa na kinikilala nila ang Diyos na kanilang Panginoon. Amen po ba? Kasi ang pinaka-slogan, ang pinaka-motto ng Bless Our Cups, God and every cups. No? Ang Diyos ay makilala ng lahat ng mga pulis. Gusto niyo po ba lahat ng mga pulis ay makakilala sa Diyos? Amen. Gusto niyo po ba lahat ng mga tao sa Pilipinas ay makakilala sa Diyos? Amen. No? Bakit po mahalaga na ang tao makakilala sa Diyos? Meron kayong idea? Bakit mahalaga na ang tao ay dapat makakilala sa Diyos? Malilesen po yung mga kasalanan po na nagagawa ng mga tao. Wow, amen. Tunay na yun ang magiging epekto, no? Mababawasan yung kasamaan. Ngayon, kung yan po ay taong gobyerno, kung yan po ay mga military, mga pulis, imagine niyo po, so yung mga krimen, mababawasan. Diba? Mayroong kasabihan, sa hapon daw, sa Japan daw, wala pang 5 minutes pag may krimen na ganap, andyan na agad yung mga pulis. Andyan na agad, no? Sa Spain po, pag tumawag ka, ano ba, alas 10 ng gabi, nagkakantahan pa, itawag mo sa pulisya, no? Wala pang 2 minuto, andyan na yung pulis. No? Wala pang 2 minuto. Sa Amerika po, tumawag ka sa 911, wala pang 1 minuto, andyan na yung pulis. Ang bilis. Pero mas matindi sa Pilipinas. Wala pang krimen, andyan na yung mga pulis. Wala pang krimen, andyan na yung pulis. Kasi sila yung gagawa ng krimen. Ano raw pagkakaiba? Para malaman mo raw na sa Pilipinas ka na. No? Pag nilabas mo raw ang kamay mo, at pag ganun mo sarili mo, nagyayelo, nasa Amerika ka niyan. No? O Europa, kasi malamig eh. No? Pag nilabas mo ang kamay mo at mainit, nasaan ka na nun? Medyo umiinit yung relo mo, nasaan ka na nun? Nasa Africa, di ba? Doon ang mainit eh. Pag nilabas mo ang kamay mo at nawala yung relo mo, nasaan ka na? Nasa Pilipinas ka na. Alam nyo ha? Bakit? Maraming krimen dito eh. Daming krimen dito, di ba? Ayon po sa transparency, sabi po, ang Pilipinas daw, ang number 2 corrupt nations. Biro mo yun, transparency. Ang transparency po, sila yung nag-aaral kung sino ang mga gobyernong corrupt. Number 2 daw ang Pilipinas. Pero ang totoo po, number 1 tayo. Bakit tayo naging number 2? Binayaran natin yung number 1. Ano ibig sabihin nun? Oh, sino yun?